Ang aking ibabahagi at tatalakayin ngayon ay ang course of action in case of fire at basic evacuation rules. Yan, ito yung mga dapat gawin at saka yung mga alituntunin na kailangan nating sundin in case na magkaroon o maka-encounter tayo ng sunog. Okay, so actually ito na yung fourth session ng ating paksang basic fire safety practices. Ayan, ito na yung pang-apat. Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong batiin ang lahat ng isang mapayapa at mapagpalang araw. Welcome back sa aking Lakay Siasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page Lakay Siasat Journal. Ayan, so proceed na tayo kasi medyo marami-rami ito. Now, the course of action in case of fire. Ito, tinutukoy natin dito yung mga chronological or step-by-step procedures or actions to be taken by any individual immediately and appropriately when fire occurs o kapag naka-encounter ng sunog. Number 1, ito yung nakikita kong wala sa libro, wala sa iba. Number 1 is control your panic. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong kaalaman mo, pag hindi mo na control ang sarili mo at ninervyos ka, nagpanik ka, definitely mawawala lahat yung mga kaalaman na yan. Mawawala lahat yan. Makakalimutan mo. Kaya nga, number 1 is control your panic. Pero stay calm. Manatiling kalmado. But act quickly. Kumilos ng mabilis. That is number 1. Kahit ikaw man ay gwardya, ikaw man ay firefighter, member ng firefighting team, o kahit ikaw ay occupants ng building, tenant, di ba? Maski customer. No, yun ang number 1. Number 2, kapag ikaw ay security or safety practitioner na kasama sa firefighting team ng isang building, number 1 dyan na gagawin is siyempre, make it sure in coordination or in collaboration doon sa grupo ninyo, di ba? Dapat immediately sound or raise the alarm. Dapat may alarm nyo yun at all cost. Kailangan mabilisan. Pag hindi available or unavailable yung alarm na yan, in kaso lang, ha? Pero lahat naman, alam natin, may alarm system, may paging system nga lahat yan. Public address system, meron lahat yan. In kaso lang, siyempre, make an unusual noise. Di ba? Sumigaw, di ba? Call for help, di ba? Alert others, alert nearby, di ba? Person, di ba? Basta lumikha ng ingay. Yan. Kung ikaw ay security practitioner, gamitin mo ang pito mo. Huwag gamitin ang baril. Di ba? Yung warning shot, no? Wala na yun. Obsolete na yun. Huwag gagamitin yun. Pag ikaw naman ay hindi member ng firefighting team, let's say ikaw ay customer, nakakita ka ng sunog, siyempre notify, di ba, yung concern, di ba? Personalities doon sa establishment. And definitely, siyempre, mag-create ka din ng unusual noise to call the attention of others. At siyempre, makinig ka sa paging system or yung public address system para antayin mo kung ano yung instruction. Kasi sasabihin yan pag nakita ng mga
safety or security practitioners yan, definitely i-relay nila doon sa base o doon sa help desk. Magbibigay yun ng public address, di ba? I-alert lahat. Kung sa barko, sasabihin yan, di ba? May I have your attention please, may I have your attention please. May ganito, ganito, ganito. Ganon yun. No? So, yan ang abangan mo. Kung ikaw ay customer, wait for instruction kasi meron yan. May ibibigay yan doon sa building kung saan, nasaan ka. Kasi standard na yan na safety procedure. Then, kung ikaw naman, number 3, kung ikaw ay safety or security practitioner, siyempre i-assess mo yung sitwasyon. Di ba? I-determine mo, at all cost, determine the affected area. At saka yung mga klase ng fuel, di ba, na nasusunog. At kapag ang assessment mo, di ba, take note pala, ang unang makakita, di ba, kung kaya mo pag ikaw ay practitioner, di ba, meron kang nakita, di ba, na sunog, di ba, nagsisimula na yung sunog, siyempre, you can be, or you can act as the incident commander. Pero usually, yan yung guard, tinitimbre sa officer, sa commander, yun yung nagiging incident commander while waiting for the others to take over. Halimbawa, kung malala yung sunog, ang magti-take over dyan is yung Fire Bureau or yung responding BFP team. Sila yung mag-ano dyan. Okay? Pag maliit pa yung sunog, syempre, is OP yun. Diba? Kung kaya pa, if safe to do so, try to extinguish the fire using, para sigurado, ABC type of portable fire extinguisher. Kung meron kayong fire blanket, okay lang din, no? Pero depende pa rin sa sitwasyon. Di ba? Pwede mong gawin yun. Now, kung yung sunog is galing sa electrical equipment, automatic yun. Di ba? Alisin yung pinanggagalingan, di ba? Disconnect yung power switch. Di ba? Yung main switch. Breaker, di ba? Unplug the device kung sakasakali, di ba? Kailangan para safe yung responder kung sakali. No, kasi baka mamaya hindi na unplug, that is dangerous. Okay? Then, kung meron ng advice yung property management, halimbawa, ikaw ay firefighters, member ng firefighting team, security personnel, kung may advice na, tawagan na yung fire department. Huwag agad-agad tawagan yun, di ba? Ang magbibigay ng clearance yun is the representative of the property management. Pag siguruhin mo lang na pag tumawag ka, make it sure to give the exact address or location of the building, di ba, nga nasusunog, at saka yung location ng sunog doon sa loob ng building. Importante yun. Ganon din yung gagawin ng incident commander, kung sino yung nag-act as incident commander. Pagdating ng firefighting team, kailangan ma-briefing niya ng maayos. Now, kapag beyond control ang sunog, siyempre, at the guidance or by the guidance of the property management representative, warningan na yung occupants, di ba? Yun na yung public address na sinasabi, system na warningan na, di ba? Kung kinakailangan, siyempre, let them to proceed to the nearest and safest exit by using the unobstructed fire escape routes, di ba? Inoorienta man yan sa building kung ano yung mga daanan, yung mga escape routes at saka yung fire exit. Yan. Sabihan, di ba, lahat na huwag nang i-attempt to secure or salvage belongings. Di ba? Importante na dyan is to evacuate safely and but swiftly. Di ba? Kasi baka matrap pa sila, no? Ikaw naman, kung tenant, di ba, evacuate ka na ng mabilis.
Huwag nang isalba pa kung ano yung dapat mong isalba. Baka mamaya ikaw yung unang maitrap, ikaw pa yung magiging problema. Di ba? Remember that your life is more precious than your things, no matter how valuable they are. Ano man ka-valuable yan? May milyon kang sinisip. Nasib mo, hindi mo naman nasib yung bahay mo. So, ano pang silbi nun? Di ba? So, tandaan na ang pinaka-importante dyan is yung buhay natin. If you are able to save, di ba? Equipment, halimbawa, meron kang dala na ibaba mo doon sa evacuation area, doon sa assembly area. Di ba? Do not place them, no, where they block the fireman's passageway. No? Panatilihin unobstructed o free yung daanan, yung passageway ng mga responding firefighters. Di ba? May designated naman yan, ino-orient yan, yung mga gamit, di ba? May designated area yan kung saan dadalhin. Definitely, dala mo yun. Pero pag nandun ka na sa evacuation area, siyempre, alamin mo kung saan isi-secure yun. Kasi may mga bantay yun, automatic. Kasama naman yan sa training ng mga occupants ng building. Number 6, kung sakali, di ba, na ikaw ay na-trap sa isang building, na-trap, halimbawa, hindi ka na nakalabas, kasi may at di ba, pumunta ka sa SOP kasi dyan, pumunta ka doon sa malapit sa bintana, di ba? Buksan mo, pero yung pintuan isara mo para hindi ka pupunta ng apoy, di ba? At least kasi pag nandun ka sa bintana, makakatawag ka ng tulong doon kung sakasakali, di ba? So, yun kasi yung mga procedure dyan, mga SOP. Pag nandun ka, do not attempt to jump, di ba? Huwag agad-agad tumalon, di ba? Kung free na tumalong ka, di ba? Yung mga bintana kadalasan nakasarayan, pero mga old na yun, karamihan ng bintana ngayon ng madali na lang yan, madali na lang lumabas. Lalong-lalo na yung mga high-rise. Siyempre, nagtawag ka ng pansin doon, di ba? Pero huwag agad tumalon, di ba? Mag-antay ka. Kasi siyempre yan yung tinitignan ng mga responding firefighters, tinitignan nila yung mga bintana para at least kung sighted ka, mapaghandaan, mabibigyan ka ng instruction kung kailan kang tumalon o kung kailan kang kukunin ng kasi may mga gamit naman yan, di ba? Kung patatalunin ka, so be it, pag patalunin ka, pumikit ka na lang kasi pag pinatalong ka naman, sigurado gagawan nila ng paraan na masisave ka. Diba? Pero yung mga bumbiro naman, kahit high-end, may mga fire ladders yan. Pwede kang i-rescue using that fire ladder. Pero chances are, pwede kang tumalon. Pero antayin mo kung ano yung sasabihin. Okay? Pag nandun ka na sa labas, no, take no chance of re-entering the building. Diba? To save property. No, that is a taboo. Kasi, di ba, baka mamaya, doon ka na madidisgrasya pagbalik mo. No? Just leave that job to the firefighting team o yung mga responders. Tandaan yan. Ngayon, pag may mga injured, may mga nasunog, siyempre, ang SOP naman dyan, automatic naman yan. Pag tumawag ka ng firefighter, dapat tatawag din yung mga volunteer ng mga Red Cross. Di ba? Nearest hospital, dapat notify lahat yan, lalo pag malala yung sunog. So, yun yung gawin. Para mayroon magbigay ng ng immediate medical treatment bago dalhin sa hospital. No, yun yung tandaan natin, no, kapag maka-encounter tayo ng sunog. Alam naman natin yan, pag hindi ka naman firefighters, siyempre ang una dyan, isave mo yung sarili mo. Umiwas ka doon sa stampede, di ba?
Nabanggit na naman yung mga course of action na dapat mong gawin. Ang importante diyan, siyempre mahanap mo yung yung fire exit at saka yung tamang escape route doon ka dumaan. Yan ang tandaan natin pag tayo ay dayo sa isang lugar. At siyempre, kailangan makinig tayo sa instruction. Abangan natin yung mga instruction. Kung ano yung instruction, yun yung susundin natin. At higit sa lahat, yun yung sinasabi ko, do not panic. Stay calm and act swiftly or quickly. So, yun yung gagawin natin. Now, dito naman tayo sa basic evacuation rules. No? Itong basic evacuation rules, ito yung mga inorganized na sistema para sa safe na galaw ng tao, no, away from danger zone, or danger during emergencies, di ba? Kagaya nga nitong sunog na pinag-uusapan natin. Take note, hindi lang applicable ito in case of fire. Pag may earthquake, basta mayroong emergency na kailangan mag-evacuate, ito yung tatandaan natin. Di ba? Number 1 pa rin yung sinabi ko kanina doon sa course of action na rules na tandaan natin. Do not panic pa rin. Di ba? Stay calm and act swiftly or quickly. Then, make it sure that you are familiar with all fire exits and escape routes. Parehas lang. Di ba? Pag nandyan na yung alarm, di ba? Nandyan na yung public address system, narinig mo na, di ba? Dahan-dahan lang, di ba? Act safely but swiftly, di ba? Take the shortest escape route going to the nearest fire exit. In case na maka-encounter ka ng stampede, yung kumpulan ng tao, yung tulakan, agad lumayo doon. Lumayo ka sa crowd. And look for other escape routes na pipili mong daanan. Take note of that. Number 3, pag maka-encounter ka ng pintuan, bago ka pumasok, halimbawa, nandyan yung pintuan, nakita mo, dadaanan mo, bago ka pumasok, suriin mo muna yun. Diba? Huwag agad buksan. Kasi may sunog eh. Check mo. Pakinggan mo. Baka may noise doon sa kabila. Hawakan mo. Baka naman mainit. Diba? Pag mainit, do not open. No? And quickly find another exit door. Kasi pag mainit yun, sigurado yun, may pressure. May apoy. Diba? Baka ikaw yung unang madidisgrasya. Umalis ka kaagad at maghanap ng ibang fire exit. Then, lahat ng dadaanan mo, kung ano yung mga madadaanan mong pintuan na pag umaalis ka, lahat ng pintuan habang nag-i-escape ka, habang umaalis ka na madaanan mo, make it sure na isara mo. Yung mga madaanan mong para ma-delay yung pag-spread ng sunog at usok. Number 5, do not attempt to use elevator. Basic yun. Diba? Gamitin mo yung fire exits. Kasi yung elevator, mas delikado yun pag meron sunog. Okay? Number 6, iwasan yung mga maiinit at saka yung mauusok na lugar. Di ba? Kasi mag-i-evacuate ka nga eh. Di ba? Huwag mong i-cross yung mainit. Pag na-feel mo na mainit yung lugar, pag ma-feel mo, makita mo na smoky, di ba? Nandun na yung makapal ng usok, huwag kang dumaan dun. Di ba? Pero kung wala ka ng choice, di ba? Dahil nandun ka sa hallway at yun na lang yung daanan, the best effort to do is to crawl on the floor. Kasi kagaya ng nabanggit ko, nung mga nakaraan natin talakayan, yung 1 inch mula doon sa floor, safe yan. Diba? Hindi yun
naaabot na ng makapal na usok. Okay? Kasi take note guys, di ba? Pag nakalanghap ka din ng usok, lalong-lalo na pag talagang poisonous yung mga nasusunog na material, baka yun yung papatay sa'yo. Okay? Then, next, kapag ikaw ay na-trap doon sa perimeter door, di ba, with windows, kagaya ng binanggit ka kanina, di ba? Close the door. Then, open the top and bottom window panes for air circulation. Ito naman, isara mo yung pinanggalingan mo, pero kung, di ba, meron kang mabuksan doon sa labas, di ba, yung malapit doon sa labas, firewall, di ba, sa bintana, di ba, para magkaroon ka ng air circulation na safe. Yan. Pero, siyempre, yung ngayon sinasabi ko, huwag kang tumalon agad, no? Do it or do that, no, as last resort, or kapag meron ng go signal doon sa baba ng mga firefighting team na rumispande. Okay? Then, ulitin natin, kapag nandun ka sa ground, nakaabot ka na doon sa ground, huwag kung saan-saan pumunta. Pumunta ka kaagad doon sa evacuation assembly area for accounting, para mabilang ka. Then check for others. Tingnan mo yung kaibigan mo na employee. Pag may nawawala, nakakilala mo, siyempre i-report mo agad doon sa fire brigade. Importante yun. Then, ulitin natin yung nabanggit natin kanina, take no chance to re-entering the building on fire. Diba? Only the saving of life justifies taking personal risk. Sayang yun. Diba? Masib mo nga yung iba, o kung ano man yung dapat mong isip doon, yun naman yung magiging mitsa na ikaw yung madidisgrasya. Sayang yung effort mo. Okay? So, yun yung dapat nating gawin kapag may sunog. Course of action at saka yung rescue order. Mga panuntunan lang naman ito. No others, it depends doon sa policy. Fire safety policy ng kumpanya. Meron naman yan, di ba? Yung binanggit ko sa inyo, mga ano lang yan, guidelines, common guidelines. Pero meron yan dagdag. Depende kasi yan sa sit-up, di ba? Doon sa policy ng building for that matter, depende doon sa sit-up or design ng building. Okay, so in addition, tandaan natin itong rescue order. Kapag may fire emergency, di ba, ang main or primary effort is siyempre to rescue victims. I-prioritize natin, di ba? At siyempre, meron yung tinatawag na severity of threat na tinatawag. Di ba? Kung sino ba yung dapat natin uunahin sa mga biktima. No, ito, kung ikaw ay responder, ano ba, o sino-sino ba yung mga dapat mong unahin? Ito yung rescue order. No? But again, guidelines lang ito. Ang pinakaano pa rin dyan is yung decision mo. Kasi, siyempre, sigurado yan, mag-iiba kung ano na yung naisip mo. Pero at least, meron kang guidelines na gamitin kasi ito dapat yung gagawin mo. Di ba? Ang una is yung most immediate danger. Kung sino yung mga nanganganib na. Di ba? Yung mga directly threatened with flames, smoke, at saka yung posibleng na pag-collapse. Di ba? Yung mga posibleng matatapunan. Pangalawa, kung ano yung grupo, yung maraming grupo, di ba? I-prioritize mo din yan. Di ba? Na i-save. Kasi siyempre, marami yun. Di ba? Pag, halimbawa, 20, na-save mo, malaking ano yun. No, kailangan tignan mo din yung numbers. Di ba? And then, kung ano pa yung natira na tao doon sa fire area. Let's say, may nag-report na doon sa baba, sa evacuation area, na mayroon pang nawawala. Itinuro kung saan, alamin mo kung saan. Siyempre, i-check mo. Di ba? Yun yung mga yun yung mga tao na nasa danger zone na kailangan ng i-prioritize din. Okay? Then,
yung mga tao na na-expose doon sa adjacent areas, di ba? Kung meron pang kailangan i-evacuate, di ba? Na possible na affected, asikasuhin mo rin yun. Pero siyempre, sila yung huli. At tandaan, di ba, na may special consideration yung mga, mga PWD, di ba? Yung mga handicap, yung mga hindi may problema na PWD nga, person with disability, priority sila na kailangan ma-imove kasi siyempre wala naman silang capacity o capability na umalis dyan sa pinangyarihan ng sunog. Okay? So, yun yung kaalaman na ibabahagi natin ngayon dito sa 4th session. Meron pa tayong 5th session kasi siyempre kailangan din natin i-recap ang mga naibahagi natin para mas malinaw. Okay, so hanggang sa muli, abangan yung last session tungkol sa ating subject matter na Basic Fire Safety Awareness.